We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. Mula rito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Apat ang patay habang 6 na katao ang sugatan matapos sumabog ang isang pagawaan ng paputok sa Purok Judas Belt, Barangay Babagdos, Lapu-Lapu City. Ang detalye sa ulat ni Luan May Rondina ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Umaalingaw-ngaw ang sunod-sunod na paputok kahapon ng tanghali sa Sitio Judas Belt, Barangay Babag, Lapu-Lapu City, Cebu. Nagkaroon ng pagsabog sa isang pagawaan ng paputok. Pati sa malayo, tanaw ang paglamo ng apoy sa pagawaan. Ayon sa inisyal na investigasyon, isang uri ng paputok na tinatawag na bombshell ang mitsa ng pagsabog. Ang sunog, pinalala pa ng mga pulbura sa lugar at iba pang gamit sa paggawa ng paputok. Kumalat din ito sa kalapit na residential area. 4 ang mga nasawi matapos matrap sa loob ng nasusunog na pagawaan. 6 ang sugatan, kabilang sa mga nagtamo ng third-degree burns ang 7 taong gulang na pinakabata sa kanila. Agad silang isinugod sa pinakamalapit na hospital. Batay sa ulat ni Foch Anthony Inso ng Super Radio Cebu, 10 bahay ang nadamay sa sunog. Patuloy ang pagbabantay ng mga otoridad para masigurong hindi masundan ang pagsabog. Pinuproseso na rin ng scene of the crime operatives ang nasunog na paggawa ng paputok. Ayon sa mga otoridad, may lisensya ang paggawa ng paputok. Nagpapatuloy din ang investigasyon ng mga taga-Bureau of Fire Protection. Base sa nakuha namo, nagsugod daw to sa ibabaw nga bahin, pwede daw kuno sa ilang gibuwad nga mga nahuman na, pwede sab kuno didto sa ilahang mga lugar nga ilahang mga gipang stakan. Pwede sab sa area nga dito sa gitang diin nila gistak ang ilahang mga materials nga para pasiga, para pabuto. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Luan May Rondina, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakuha na ng CCTV ang rambol sa isang barangay sa Bangaldan, Pangasinan. Makibalita tayo kay Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Sa kuha ng CCTV camera, makikita ang grupo ng kalalakihan na ito na tila nagtatalo. Makalipas ang ilang sandali, makikita ang pagtakbo at pagtawid sa kalsada ng lalaking nakaputing t-shirt at ng kanyang mga kasama hanggang sa pagsusuntukin niyang isang lalaki. Sinubukang umawat ng ilang kalalakihan sa lugar pero tuloy-tuloy sa pagsuntok at hinantak pa ang biktima papasok sa iskinita. Makalipas ang ilang minuto, makikita ng pagdating ng ilang kalalakihan at pinagbabato ang iskinita kung saan nakatirang lalaking nakasuot ng puting t-shirt. Sa investigasyon ng pulisya, nakursunadahan lang ang biktima. Nangyari ang gulo alas 12 ng hating gabi sa Barangay Bari, Mangaldan, Pangasinan. Nagkakursunadahan, dumaan yung galing po sa ating slaughter, nakadumaan doon sa ating may mga tambay din na sinuntok. Then bumalik itong tumawag ng kasamaan at doon ko nagkaroon ng batuan. Kwento ng 23 anyos na biktima na nakilalang si John Paul Estrada. Bibili lang sana siya sa tindahan nang makursunadahan siya ng suspect. Pagkadating ko nga doon, agad yung hinatak na hindi ako masyado makakain masakit yung pangako dito tapos basag yung ko dito.
Tapos dito po, tapos nahilo po ako. Inendorso ng Mangaldan Police sa mga opisyal ng Barangay Bari upang resolbahin ang insidente. Ayon sa mga opisyal ng barangay, ipatatawag nila ang biktima at ang nambugbog, pati ang lahat ng sangkot sa rambol. Sinusubukan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayagan ng bugbog at iba pang sangkot sa insidente. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang pampaserong bus ang bumangga sa sinusundan nitong truck habang binabaybay ang kalsada sa bayan ng Nabua, Camarines Sur. Habang tumagilid naman ang isang tricycle matapos mabalahaw sa inaayos na kalsada sa bayan ng Calabanga, Camarines Sur. Ang detalye sa report ni Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Nagtamo ng matinding pinsala ang unahang bahagi at pintuan ng pampasaherong bus na ito na mula sa Metro Manila at patungo sana sa Legazpi City sa Albay. Kaya ang mga pasahero nito sa nabasag na windshield na lamang pinadaan habang inalalayan ng mga kawani ng BFP pababa sa inilagay na hagdan. Base sa investigasyon ng Nabua Municipal Police Station, may kotse na paliko sana sa kaliwang bahagi ng kalsada pero huli na nang mag-signal light ito. Kaya biglang nagpreno naman ang nakasunod na truck na nagresulta sa pagbangga sa likuran nito nang mag-overtake sana na pampasaherong bus. Maswerte namang walang nasaktan sa insidente. Hindi naman mga mabilis kundi talagang siguro yung tama, yung bilis lang po, mga nasa 60 ganyan, 70. Alangan po yung bus kasi nakatutok sila po eh. Sugatan naman ang lalaking ito matapos maaksidente sa kahabaan ng inaayos na kalsada sa Zone 1 Barangay Paulbo sa bayan ng Calabanga, Camarines Sur. Pinaniniwalaang nabalahaw ang tricycle sa inaayos na kalsada hanggang sa nawala na ito ng balanse at tumagilid. Napag-alaman na hindi ito ang unang insidente ng mga aksidente sa nasabing lugar nang simulan ang pagsasaayos ng kalsada ngayong taon. Ayon naman sa kontraktor ng road reblocking project sa lugar, hindi raw sila nagkulang, lalo na sa paglalagay ng warning signs para sa mga motoristang dumadaan sa naturang lugar. Ang station namin palaging ready. 24 hours silang nagbabantay, lalo na sa mga traffic lights natin. Monitored namin yan daily kung nagpa-function ba ng maayos. Nagpaalala naman ang mga otoridad sa mga motorista na laging mag-ingat lalo na ngayong holiday season. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kalaboso ang dalawang hinihinalang carnapper sa Santo Tomas City sa Batangas. Nakumpiska rin sa mga sospek ang mahigit 20 pekeng plaka. Nakaalerto si Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Hawak na ng pulisa ang dalawang lalaking umano'y miyembro ng isang carnapping group sa lalawigan ng Batangas matapos ireklamo na mag-asawang ninakawan nila ng sasakyan sa Valenzuela City. Ayon sa pulisa, October 31 pa umano nang maiulat na nawawala ang sasakyan ng mag-asawang may rent-a-car business. Isang concerned citizen daw ang tumawag sa mag-asawa matapos makita ang ID ng babaeng may-ari sa iniaalok na sasakyan sa kanila ng mga suspect sa Barangay San Isidro Norte, Santo Tomas City, Batangas. Agad nagtungo sa nasabing lungsod ang mag-asawa pero pagkarating sa lugar, tinutukan umano sila ng baril ng mga suspect. Thereafter, nagsik na sila ng assistance. Eksakto naman po ma'am na yung pulis nga po natin is nagkakandak din ng subdivision visitation. Pag-approach pa lang po ng tropa, kitang-kita naman po na in possession sila ng baril. Narecover ng pulisya sa mga suspect ang ilang kalibre ng baril, mga bala, isang cellphone, mga peking plaka na hindi bababa sa 20 na umano'y ipinapalit ng mga suspect sa mga ninakaw na sasakyan. Hawak na ng Highway Patrol Group 4A ang mga peking plaka para sa tamang disposisyon, gayon din ang van na pagmamayari ng mag-asawang biktima. Nasa temporary custodial facility naman ng Santo Tomas City Police Station ang mga suspect na nahaharap sa kaukulang reklamo. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang mga biktima at ang mga suspect. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa mga terminal, pantalan at paliparan sa Western Visayas, mas pinaigting pa ng mga otoridad ang seguridad ilang araw bago ang holiday season.
Si Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas nakatutok live. Adrian. Yes, Cecil, mga kapuso, Merry Christmas. 13 araw na lang, Pasko na. Kaya naman mga kapuso, asahan na mas magiging mahigpit pang seguridad ang ipatutupad ng mga otoridad sa mga pantalan, terminal at maging paliparan dito sa Western Visayas. Dito sa Pantalan sa Iloilo City, sinisuguro ng PCG Iloilo Station na bago maglayag ang mga barko, fast craft o ro-ro vessel na dumadaan ng mga ito sa masusing inspeksyon. Hindi lang nagtatapos sa departure area kundi hanggang sa loob ng sea vessel ay dumadaan din sa masusing inspeksyon sa tulong ng K9 sniffing dogs. May mga sea marshal din nakasama sa pagbiyahe. Yung mga sea marshals po natin pag onboard vessels po, sila po yung sumisigurado na payapa at maayos po yung magiging biyahe. Other than that, kung meron po mga concerns ang ating mga biyahero, pwede po nilang lapitan na ating sea marshals at sila po yung gagabay or mag-a-assist sa kanila. Magiging may equipment at sasakyan sa oras ng emergency ay nakahanda na. Ang ilang pasahero naman nakaraniwang nagmamadali. Aminado na dagdag abala ito sa kanila, ngunit nauunawaan naman nila na para sa kaligtasan din nila ang mga ginagawa na ito ng mga otoridad. Sunod ta sa patakaran sa gobyerno bala para safety bala. Kaya ginahimo mo lang na nilang mga katungdan. Sa mga terminal naman ng bus sa Bacolod, feel na rin ang Christmas rush. Double time ang negosyanteng si Melanie sa pagbili ng Christmas party items at pangregalo. Kamusta subong ang balikanay sa bunga? Okay man, kay Christmas party. Damo ka pamakal. Kaya inaasahan na lalong dadagsa mga pasahero matapos ang Christmas break sa mga paaralan. Kaya si Nonoy pinaghahandaan na ito at dinagdagan na ang mga ibinibentang item para sa mga nagmamadaling makauwi at wala ng oras mamili pa ng mga panregalo. Kami sana noon na mapilihan sa mga manugpuli. Nabla mga layo-layo nga lugar na muna na. Samantala, puspuso na rin ang paghahanda ng Vallecar Transit Incorporated sa mga terminal. Ngayong holiday season, ito'y matapos ang pagkahulog sa bangin ng isa nitong unit sa Antique kumakailan lang, kaya mas lalo pa nitong hinihigpitan ang pag-check sa mga bus unit nito bago magbiyahe. Ang stricto namon nga pag-check up subong ginaadobli pagitno tungod sa nagkalatabo bala, so considering siya daan may mga holidays bala nga mag-aabot sa aton sini nga Disyembre, so amo na ang gina-exido pag siya katama ang pag-check up sa mga unit. Abiso naman ng Bacol Silay Airport Police Station sa mga biyahero na habaan pa ang pasensya dahil sa mahigpit na security protocols na kanilang ipinatutupad. Pagpaumanhin niyo po kung medyo maghihigpit po yung security protocol natin dahil po sa dagsa po ng ating pasahero para naman po ito sa safety po ng lahat. Upang masiguro ang roadworthiness ng mga public utility vehicle ngayong holiday season, ay patutupad ng Land Transportation Office ang Oplan Pasko. May diferensya sa lakyan, definitely they cannot proceed with their trip nila. Sigurado ginamon, kambiyan nyo guma nyo, kayoon nyo mga suga nyo and everything. Cecil, mga puso, hiling naman ng mga otoridad sa mga babiyahe ngayong holiday season na mas agahan sa nakatakdang oras ang pag-alis upang iwas aberya at syempre, mga puso, magdala ng mas mahabang pasensya. Cecil? Maraming salamat, Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Maagang sinimula ng DOH Region 5 ang kampanya kontra paputok. Narito ang report ni Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. 2 linggo bago ang araw ng Pasko, sinimulan na ng DOH Bicol Center for Health Development ang kanilang kampanya kontra paputok. Target ng ahensya na mas mabawasan ang mga firecracker-related incident ngayong taon. Base sa tala ng DOH, may 20 kaso noong taong 2022. At kung maiiwasan daw ang paggamit ng paputok, tiyak na mapapababa ito sa ngayon. Iwasan po natin ang paputok. Ipag-iwan po natin ang Christmas, ang bagong taon, ng magkasama. Iwasan ang paputok para iwas disgrasya. Nagrekomenda rin ng ahensya na sa halip na paputok, gumamit na lamang ng ibang alternatibong pampaingay o manood na lamang ng mga community fireworks display at makiisa sa mga Christmas activity. Kasabay nito ang panawagan sa mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho.
Dapat din daw na ikonsidera ang masustansyang pagkain na ihahanda sa Pasko at Bagong Taon. Ano ba ang kailangan ng katawan? Hindi yung alin gusto kong kainin. Lalo na if you're not so young anymore. Magsisimula ang surveillance ng firecracker-related injuries ng DOH Bicol sa December 21 hanggang January 6, 2024. Umaasa naman ang ahensya na sa pamamagitan ng maagang kampanya kontra paputok, magiging masaya at ligtas sa anumang aksidente ang pagdiriwang ng Pasko at ang pagsalubong sa taong 2024. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolania, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang sinasabing notorious na Abu Sayyaf group leader sa engkwentro ng naturang grupo at kasundaluhan sa probinsya ng Basilan. Patay sa engkwentro ang kilalang Abu Sayyaf group leader na si Mudrimar Sawadjaan alias Mundi sa karagatan ng Tipo-Tipo at Tuburan sa probinsya ng Basilan. Palabas na raw ng probinsya si Sawadjaan noong December 2 nang maharang ng isang maritime patrol. Ayon sa Western Mindanao Command, isang bomb expert si alias Mundi na nag-ooperate sa probinsya ng Sulu. Isa umano ito sa nasa likod ng 2019 Holo Cathedral bombing na ikinasawi ng 23 katao at ang 2020 twin bombing sa Holo kung saan 14 na individual ang namatay. Patuloy naman ang paghihikayat ng Western Mindanao Command sa mga naiwang miyembro ng ASG na magbalik loob na sa gobyerno. Iba't ibang barangay sa Calasiao, Pangasinan nagpasiklaban ng galing sa pagluluto sa on-the-spot Cook Fest. Narito ang report ni Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masarap at nakakatakam na mga putahe ang bumida sa isinagawang on-the-spot Cook Fest na bahagi ng pagdiriwang ng Puto Festival 2023 sa Calasiao, Pangasinan. Bawat kalahok, binigyan ng kakaibang twist ang bawat sangkap na kanilang nakuha sa mystery box. Ang Hito ala Bicol Express ibinida ni Catherine Burns mula Barangay Banawang. Okay naman po yung experience namin. Actually, first time namin na makisali. At imbis na itlog pugo, balot ang inilagay na sangkap sa chop suey ni Burley Caldona mula Barangay San Miguel. Alam naman po natin na ang luto lang ng balot ay nilaga. Inihaw, nauso na rin po tayo sa inihaw. Pero para sa amin, para bigyan ng twist yung balot. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang selebrasyon ay pagbibigay pugay sa kontribusyon ng mga magsasaka at mga puto producer sa paggawa ng pamosong Puto Calasiao. Sabay-sabay naman na nilantakan ng mga nakisaya sa selebrasyon ang mga putahe na inihanda ng mga kalahok. Nagtagisa ng ilang kabalen sa pagluluto ng kanilang mga pagkaing Kapampangan sa Porac, Pampanga. Ang twist, hindi magluluto gamit ang normal na kalan, kundi gamit ang kawayan. Ito ang tradisyonal na paraan at proseso ng pagluluto ng mga aita sa bulo ng kawayan na kung tawagin ay binulo. Bulo is a variety of bamboo. So, di ba sa kawayan, meron tayong kawayan yung matataas, ginagamit pang patayo ng bahay o bahay kubo. Binulo is a certain variety na pwede kang magluto doon kasi tamang-tama lang yung size niya. Iba't ibang putahe ang tampok sa paligsahan. Presentation pa lang ay tsak na matatakam ka na sa mga pagkain tulad ng binulong begukan, ginataang suso, buliking pata, embutido. Must try din ang kanilang binulo desserts tulad ng suman at pichi-pichi at ang kanilang mga exotic na pagkain na binulong tugak o palaka, binulong barag o bayawak na karaniwang nakikita sa kabundukan. Ang cooking contest ay parte na ng kanilang aktibidad sa taunang selebrasyon ng Binulo Festival sa bayan. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Claire Lacanilaw nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Mahigit 35,000 scouters sa bansa ang lumahok sa 18th National Scout Jamboree sa Pasay City, Iloilo. President Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pagbubukas ng naturang aktibidad. Samantala, mahigit sa 2,000 agrarian reform beneficiaries naman ang personal na binigyan ng klowa ng Pangulo. May detalye si John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas.
Dito sa Camp Pintados de Pasig sa barangay Sablogon, Pasig City, Iloilo, nagtipon-tipon ang mahigit 35,000 scouters para sa 18th National Scout Jamboree. Mismong si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang opisyal na nagbukas ng aktibidad na nilahukan ng scouters at scoutmasters mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa kanyang mensahe na pa-throwback ang Pangulo sa kanyang kabataan kung saan naging aktibo siyang Boy Scout. Kaya nagpaalala ito sa mga scouter na maging responsableng mamamayan. Each of you here is called upon to help shape our future and create a better and more sustainable world. To our beloved Scouts, remember that you are here also to have fun and to have an adventure, but to learn also about the more positive agents of change. Kaya ang scouter na si Lenar na mula pa sa Bataan, hindi raw makakalimutan ang paalala ng Pangulo. Tutulong po ako sa mga komunidad tapos magpapakabait na po ako. Babo Marcos, salamat dahil nakapunta ka. Ang lahat ng scouters excited na sa iba't ibang aktibidad sa camp na magtatagal hanggang December 17. Mahigit 2,000 agrarian beneficiaries na bigyan ng titulo ng lupa. Pinangunahan mismo ni PBBM ang CLOA distribution. Let us continue to work. Let us continue to support our farmers. The farmers have done their part. It is now up to us in the government to do our part. Nakatanggap din ng ilang magsasaka ng support services mula sa gobyerno gaya ng hand tractor, corn sheller, rice reaper, mobile rice mill at abono na magagamit sa pagsasaka. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, John Sala, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pagnanakaw sa isang tindahan sa Rosales, Pangasinan, nahulikam. Lalaking sospek, arestado. Nakaalerto si Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Makikita sa CCTV footage ang pagdating ng isang lalaking sakay ng bisikleta sa isang tindahan sa Barangay Carmay East, Rosales, Pangasinan. Makikita rin sa video na tila naghahanap ang lalaki ng mga ari makuha sa tindahan. Kinuha niya ang mga nakasabit na bayong at ilang feeds. Agad na nagtakip ng muka ang lalaki nang makitang may CCTV camera pala sa lugar. Itinuloy niya ang paghahanap ng maaari pang makuha sa tindahan, saka umalis gamit ang kanyang bisikleta. Nang mapansin ng may-ari na nawawalang ilang paninda, agad na nireview ang CCTV camera at dito na nakita ang lalaki. Napansin ni Mrs. ko na wala yung isang paninda namin, kaya chinek po namin po yun, lumabas po yung nakabike, nakalagpas na po siya, tapos biglang po balik. Nagulat po kami din. Yun nga po, nung time na yun, tinignan po namin yung CCTV. Ayun nga po, nakasuhan po namin na nakuha po yung ano. Nang mahuli ang lalaki, agad silang tumawag ng pulis. Na-recover naman daw ang mga ninakaw na gamit. Pero hindi na sinampahan ng kaso ang suspect dahil sa awa. Paalala ng otoridad na maging alerto at isecure ang mga paninda at mga ari-arian upang hindi mabiktima ng kawatan. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Claire Lacanilaw, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit isang linggo matapos ang pagbobomba sa gym ng Mindanao State University sa Marawi City, balik normal na ang klase sa universidad. Alamin natin ang detalye sa live report ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao, live mula sa Marawi City. James? Cecil, balik normal na nga ang klase dito sa Mindanao State University sa Marawi City. Ngunit ilang mga estudyante tutol pa rin sa pagbalik ng face-to-face class dahil na rin daw sa isyu ng kanilang seguridad. Mahigit isang linggo matapos ang pambobomba sa kanilang gym, formal nang nagbalik ang face-to-face class ng Mindanao State University sa Marawi City sa pamamagitan ng flag raising at maikling programa. Bagamat bantay sarado pa rin ang campus ng mga gwardya, pulis at sundalo, tutol pa rin sa balik klase ang ilang estudyante. I-advance mo natin yung safety and security ng mga student kasi at the end of the day, yun naman yung very purpose ng university, to be a home. And a home should be a safe place. We acknowledge that there is a growing call from the students to shift to online classes. May bagong deliberation whether the university officials will reconsider its decision. Habang hinihintay ang desisyong yan, tuloy ang academic activities
maliban sa finals exam na sa Enero na gagawin. Samantala, dinala na sa City Prosecutor's Office si Jafar Gamo Sultan, ang nahuli ng mga otoridad noong December 6 na itinuturong isa sa mga kasamahan ng mga sospek sa pambubomba sa MSU Marawi Gymnasium. The initial information to be filed is harboring, possession of explosives. Sa ngayon, patuloy pa rin ang mga operasyon ng AFP at PNP upang mahuli ang mga sospek na responsable sa pagpasabog ng gym ng MSU Marawi. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang operasyon ng AFP at PNP upang matugis na nga ang mga responsable sa pagpapasabog sa loob ng MSU Gymnasium. Samantala, mahigit 200 naman na personahe ng AFP at PNP ang ipinakalat na sa buong campus upang masiguro na rin ang seguridad ng mga estudyante at ng MSU Marawi Campus. Cecil? Maraming salamat James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Isang lalaking unggoy na tinatawag na Philippine Long-Tailed Macaque ang na-rescue at itinurn over ng isang jeepney driver sa DNR Penro, Camarines Sur. Ayon sa report, iniwan ito ng hindi pa nakikilalang individual sa gilid ng kalsada sa bayan ng Minalabak, Camarines Sur. Nasa loob ng sako ang unggoy at may sugat ito sa paa. Kaya agad itong dinala sa veterinary office ng Naga City LGU. Nang matiyak na nasa mabuting kalagayan na ang unggoy, ibinalik ito sa DNR Penro, Camarines Sur at pinakawalan sa Mount Isarog. Bagamat pinakawalan na sa natural habitat nito ang tinatayang nasa 3 taong gulang na unggoy, mahigit pa rin itong minomonitor ng ahensya. Nagpaalala naman ang DNR sa publiko na pwedeng maharap sa paglabag sa Wildlife Act of 2001 ang sinumang mapapatunayang iligal na nag-aalaga ng mga ganitong uri ng hayop. Mga kapuso, 13 days to go na lang at Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.